So we have another question. So sabi ni Amiel, Coach, interview muna. Ha. Konting pass mo lang. Kailan ka nag-start mag-trading at kailan mo nasabi na profitable ka na? Hehe. Okay, this is a good question, no? Na-expose ako sa trading nung 2008, 2009, 2010. Kasi yung tito ko nagtitrade siya sa PSE. So doon na rin ako na-expose. Okay. So ganito pala yung galawan. Fast forward, nag-aral na rin ng technical analysis. Aral na rin ako ng trading. Aral na rin ako ng kung ano ba yung masasabi ni Warren Buffett. But na-focus talaga ako sa technicals, sa trading. Kasi I don't want to read so much, sobrang daming fundamentals sa ganong kakapal. Pero at the end of the day, pagdating mo sa trading, mali ka pala. Kaya sabi ko, ano yung pwedeng gawin dito sa trading na to na madali ako makaka-exit at at the same time, madali ako makaka-recover. Why? Kasi during that time, pag natalo ka, ang sakit, ang tagal mo makaka-recover. So that's why I've come up with an idea, okay, technical analysis. And syempre, during that time, may mga belief din na high risk, high reward. So sa isip ko, kung high risk, high reward to, paano ko mapapaliit yung risk? Pwede pala. And doon ko na-discover yung VAR. So now fast forward, nagtitrade na ako ng PSE. Ngayon, nakita ko itong Bitcoin. So that was the time nung gusto ko na umalis sa corporate. Okay, gusto ko na full-time. Naghahanap ako ng market. Pwede ko ba full-time tong Forex? Kasi Forex is 24/6 market eh. Pero nung nakita ko yung Bitcoin, kaya itong kung mapapansin nyo, lagi akong pumupunta sa CoinMarketCap. Very remarkable kasi sa akin itong CoinMarketCap. Kasi I want you to think of ito parang ito yung index ng PSE or PSEI. No? So parang ito yung index niya na makikita mo lahat ng list dito, kung ano yung mga bagong coin. So before, nung pumunta ako sa computer shop era pa, niisip ko kung US lang ba to? Pang US market lang ba tong tong crypto na to? Tapos, Sabado yun eh. Tinignan ko ulit siya nung linggo, nakita ko gumalaw. And then doon ako nagkaroon ng aha moment na, grabe, etong crypto market pala na to, hindi pala to 24/6 gaya ng Forex. Mas malala siya, 24/7. So doon na ako nagka-aha moment na para pala tong Chinese. Okay? Kasi isipin mo, kung bukas ang market ng 24/7, ibig sabihin yung pera, labas-pasok din ng 24/7. And pag labas-pasok ang pera 24/7, ang opportunity is 24/7 din. So that's why, grabe tong crypto na to. Tapos nakita ko yung Bitcoin, meron siyang isang malaking cup and handle. And yung price kasi nun, pa-breakout na siya. Diba yung cup and handle, ganito yung itsura. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ganito yung itsura ng cup and handle. Okay. Nandito ako sa area na to. Nandito ako sa area na. Ito kasi Mount Gox. Mount Gox to eh. Mount Gox. Tapos dito nag $300. Dito ako nakapunta sa 1K. Nakapasok ako 1,000 USD per Bitcoin. Noong nakita ko to, tapos pasok siya sa criteria ko. Eto guys, dito na papasok kung gaano ka-importante yung alam mo yung technicals. Noong nakita ko yung criteria ng system ko, sabi ko, grabe to. Sabi ko, puputok to. And fast forward, the rest was history. Nag-breakout nga yung Bitcoin and look at now, Bitcoin is now already trading at 110K per Bitcoin. Naka-hold ba ako ng BTC? Siguro ang tanong, ilan yung BTC na hawak ko? Yun na lang. Okay. So far, happy naman ako sa BTC na na-hold ko. Hindi naman siya ganun kadami, pero happy ako na na-hold ko siya na ganun katagal. Hindi siya sobrang dami, pero masasabi ko na okay ako. I don't have to worry with my future. Pwede kong gawin ko ano yung mission ko. Pwede akong tumulong. So kumbaga, na-achieve ko yung goal ko na kung magkakapera ako, gagawin ko yung gusto ko, hindi dahil sa kailangan ko ng pera, but gusto ko siya. So that's why I'm doing this. And sinishare ko itong knowledge ko sa inyo because yun, babalik tayo dun sa purpose. And paano ko nasabi naging profitable na ako? Nung nakip ko na yung pera na kinita ko, syempre. Kasi kung hindi mo nakip yung pera na kinita mo tapos nag-bear market, problema yun. Okay? Problema yun. Kasi ano yung kakainin mo? So, ang pinaka-memory ko nun na nasabi kong profitable talaga ako. Isipin nyo guys, isang taon wala akong work. Ano lang kami, bakasyon lang kami ng wife ko. Doon ko nasabi na, wow, nabago na pala talaga yung buhay ko. Pero at the same time, may anxiety pa rin ako kasi hindi naman ako sanay humawak ng ganong kalaking pera and hindi ko siya alam kung, alam yun, na parang okay kasi na meron kang pera eh. And may kasabihan nga na madaling yumaman, madaling magkaroon ng maraming pera pero mahirap i-maintain yung dami ng pera na meron ka. Kasi ang pera guys, nauubos yan. Kaya nung mga panahon na yun, may anxiety pa rin ako na, alam mo yun, hanggang kailan ba to? Pag bumili ako ng isang sports car na ganito, na sobrang lupit, paano na income? Kasi binili ko na ng sports car, sabihin natin, bumili na ako ng Land Cruiser, bumili
ganyan ako ng Porsche. Hala, anong gagawin ko? Mga ganun. Kaya during that time, kahit kumita ako ng pera nun, may anxiety ako pero at the same time, hindi ako nagwawaldas kasi ayoko na rin balikan kung ano ba ako nung walang-wala ako. So hopefully this is also a lesson for you na pag kumita ka ng pera, make sure na i-keep mo yan. Kasi saan ba kayo nakakita guys ng nalugi nung nag-take profit? Yan ang question ko sa inyo. Saan kayo nakakita ng trader na nalugi na nag-take profit siya? Ako may nakita ako nung nag-take ng screenshot. Ako hindi nag-take profit, nalugi. So bottom line, there's nothing wrong. Hindi po kasalanan na mag-take profit. Kasi sometimes gusto natin mas mataas pa yung iakyat ng price eh. Pero wala naman makapagsabi kung aakyat pa talaga yung price eh.